Okay, good morning. Nandito na naman po ang inyong sports score para magbigay ng konting knowledge patungkol po sa larong basketball. For today's topic, ang topic po natin ay 3x3 basketball rules under FIBA rules. Ano po? Now, wag po kayo mag-alala, ito po ay i-discuss ko in layman's term. Napakadali pong intindihin. Hindi na po natin i-discuss yung buong libro. Ano po? So pasisimplihin po natin yung discussion. Simplified kumbaga. Madaling maintindihan. So sir, may nagtatanong po kasi sa akin, Sir, paano po ba nilalaro yung 3x3? Wala po kaming idea kasi naglalaro kami dyan lang po sa kalsada. And we don't have any idea kung paano po laro yung 3x3. Now, this video is for you, Now, kapag pinag-usapan po natin yung larong 3x3 basketball, unang na dyan na kailangan natin pag-usapan yung basketball court na ginagamit. So kapag sinabi natin basketball 3x3, ito lamang po ay ginagamit na court ay half court. Half court lamang po kapag pinag-usapan po natin yung 3x3 basketball. Pangalawa, na kailangan po nating maintindihan, kapag 3x3 basketball po, meron po tinatawag na team roster. So kapag sinabing team roster, ito po yung bilang ng mga players. Sa 3x3 meron po tayong 4 na players. Yung 3 po naglalaro at yung isa po reserve. O yung tinatawag nating substitute player. So yan po yung team roster natin. Sumunod po na kailangan po ninyong maintindihan ay yung officials na nandyan po sa half court. Yung referees po. Kailangan po mayroon po tayong dalawang referees. Dalawang referees po dyan sa 3x3 event na yan. Pwede rin naman pong isa, kung talagang mahusay po yung referee, pwede pong isa. Pero mas maganda sana dalawa. Now, ang sunod po ay yung tinatawag nating table officials. Ito po ay binubuo ng shot clock operator, scoreboard operator, and scorer po. So, dapat nandun po silang 3. Sunod po, sa larong 3x3, meron po tayong tinatawag na initial possessions. So, paano po ba yung tinatawag nating initial possessions? Ang laro po ay nagsisimula sa pag-flip po ng coin. Kung head or tails. O dito sa atin, sa Pilipinas, ay sikat na sikat yan na ang tawag ay toss coin. Tao ba o ibon? So, yun po yung tinatawag nating initial possessions. Sa larong 3x3 po, meron po tayong tinatawag na game duration and score limits. Kapag sinabi po natin game duration, ang laro po ay may oras lamang na 10 minuto para tapusin po yung game. At kapag sinabi naman po nating score limits, ang limit lang po ng score para matapos pong laro ay 21 points po. So ulitin natin, sa game duration, kapag natapos po yung 10 minutes, kung sino po yung labang, sila na po yung panalo. Under FIBA rules po yung 10 minutes, depending on the organizer po, Yung iba kasi ginagawa ay 12 minutes, Pero, kapag FIBA rules po, 10 minuto lamang po. Okay? So, ulitin ko. The score limits is 21 points.
unahan pong makakuha ng 21 points. Sunod, sa scoring po, sa scoring, meron po tayong tinatawag na 1 point and 2 points. So, saan po nagaganap yung tinatawag nating 1 point? So, dito po sa area na to, dito po sa loob na yan. So, dyan po. Okay? So, kapag tumira po sa perimeter area, yan po ay 1 point. Kung sa whole court naman po, kung 5 on 5 naman po ang laban, naturalmente, 2 points po yan. 3x3 po ito. So, 1 point lamang po yan. Another one, kapag ang player po ay tumira dito sa labas ng arko, ang puntos po niyan ay 2 points lamang po. Kung sa 5 on 5 naman, siyempre naturalmente 3 points po yan. Pero sa larong 3x3, yan po ay 2 points lamang po. Ano pa? Ang sunod po ay yung tinatawag nating shot clock. Sa larong 3x3, meron po yung shot clock. Okay? Ang shot clock po ay sa offensive teams, pag-usapan pa sa offensive teams, meron lamang po silang 12 seconds to handle the ball. So after 12 seconds, matatawagan na po sila. Okay? So we have sa shot clock, there is 12 second shot clock sa mga offensive teams, Then next po, yung natawag nating timeout. Sa timeout po, there is only one timeout ang magkabilang team sa larong 3x3. Ngayon, ulitin ko, sa 3x3 ulit, at 3x3 talagang topic natin. Kapag pinag-usapan po yung substitution, hindi na po kailangang magpaalam ng player doon sa mga officials, doon sa mga referees, para pumasok doon sa court. Pero make sure na bago po pumasok si player at magsasub na, dead ball na po. Kung sa pamamagitan ng tapikan ng mga kamay, so ibig sabihin, nag-sub na po ang players. Ulitin ko, hindi na po kailangan magpaalam sa mga referees, sa mga officials kung magkakaroon ng substitution. Pero make sure na dapat po ay dead ball po. Sunod. Possession following a successful goal. So for example ay nagkaroon po ng na-shoot po ng team, offensive team yung bola. So ang magaganap po kapag sinabi po nating possession and following successful goal, kapag na-shoot po ng offensive team, automatic dapat inilalabas po yung bola doon dito sa arko. Dito po. Hindi po pwedeng isang paa lang po yung nilabas. Kailangan po dalawang paa yung nasa labas. Okay po. So, matic po yun. Yun po yung tinatawag nating possession on the following successful goal. Sunod. Ulitin nga, bumalik po tayo sa topic na yan. The moment na dinribble na po yung bola, so that is the time na pwede na pong dumupensa yung mga defender po natin. Pwede na po nilang agawin yung bola. Sunod, possession following a dead ball. So kapag nag-dead ball po, bago magsimula ang laro, laging nagkakaroon ng dapat may check ball lagi. So yun po yung tinatawag nating possession on a following dead ball. Sunod naman po, possession following a defensive rebound or steal. So syempre, kapag possession ng offensive players, kapag ang nangyari na rebound po ng mga defender, na rebound, kailangan pong ilabas yung bola dito sa arko.
Ano po, dito po kailangan pong ilabas niya. Basta kailangan mailabas po dyan sa arco yung bola. And at the same time, kung still naman po, pwede pa rin pong, or should I say, ilalabas pa rin po yung bola doon sa arco. Kasi nga, hindi po ninyo possession yung bola. Galing po sa mga offender. So kung kayo po ay defender, kailangan nyo pong ilabas yung bola doon sa arco. So that's the rule. Ano po? Ang sunod po ay yung tinatawag nating possession following a jump ball situation. Kapag jump ball naman po ang pinag-usapan, automatic po na ang bola ay mapupunta doon sa defensive team. Ano po? So that's the FIBA rule. Ano po? Next. So overtime naman po. Kapag pinag-usapan po natin yung overtime, like for example, nag-all 18, first to make 2 points po will win the game. Ano po? So, ganun po yung ruling niya. Next. Sa larong 3x3, meron lamang pong foul limit per team. So, ang foul limit po ay 6 na fouls. So, hindi na po pwede mag-exit doon. Okay? So, mamaya, pag discuss ko, kasi kapag after ng 6, nag-commit ng 7, 8, 9 fouls, penalty na po iyon. So, next po muna natin yung free throws. Free throws following a shooting foul. Now, kapag pinag-usapan po natin yung free throws following a shooting foul, kung sa loob po naganap yung act of shooting, dito po sa loob, dyan. Nagkaroon po ng act of shooting. Ang magaganap po ay one free throw with a line up po dito. One throw lang po yan. Now, kung ang act of shooting naman po ay naganap dito, na foul po, so automatic ang magaganap po ay ilang throw, dalawang throw po, dalawang free throws with line up. Okay po. Sunod, katulad nga ng nabanggit ko po kanina, sa under FIBA rule, ang foul limits po per team ay 6. Po, kaya kung isang team ay makakumit ng 7 foul, 8, 9, ang tawag po doon is penalty for team fouls na nakakumit ng 7, 8, 9. Ang magaganap, there are 2 free throws with line up po. 2 free throws po yun kapag naka-foul po ulit. Sunod. Sir, paano naman po kung umabot na po ng 10 yung fouls? More than 10. Now, under FIBA rules po, there are 2 free throws plus ball possession and no line-up na magaganap. Po? Sunod. Under FIBA rules ulit. Po? Penalty for team fouls, or should I say, tapos pala doon, penalty for technical foul. Po? Kapag technical fouls naman po, 1 free throw with no line up, no changes in ball possession din. Kung kanino ang bola, kanila pa rin po ang bola. Po? Ang sunod po natin, penalty for unsportsmanlike foul. Po? So, po ang penalty under FIBA rules? So, kung pinag-usapan po natin ang penalty for unsportsmanlike foul, there are 2 free throws, no change of possession with line up po. Then,
Yung foul charge po niya ay dalawang foul po 'yun kung ito po ay unsportsmanlike foul. Sunod, and the last one, penalty for disqualifying foul and unsportsmanlike foul of the same player. So napag-usapan po natin yung isang penalty unsportsmanlike foul, Ang sunod po is penalty for disqualifying foul. Kasunod po yung unsportsmanship like foul. So, under FIBA rules po, there are 2 throws plus ball possession plus 2 foul credit to the team fouls. So imagine niyo, credit yon, dalawang fouls yun automatic. In ball possessions pa nung So I hope you learned something today sa topic natin, and I am hoping din na malaro ito sa mga kalsada, na kahit na friendly game lamang ay ina-administer itong FIBA rules kasi para alam mo yun mas intense, mas challenging, Ang problema lang naman sino ang uupo doon na committee, o sino yung magre-referee. Okay lang din naman kahit walang referee. Honest game lang naman, magkakatalo-talo na yun, And mamimili lamang kayo, kung ang nais ninyo ay game duration or score limits. So kung game duration, mag-oras lang kayo diyan. O 10 minuto kung sinong lamang matapos 'yun, para na rin kayo nakapaglaro ng 3x3. O kung usapang score limits, 21 points, first to make 21 points, kung sino mauna doon sa 21 will win the game. So I hope you learned something today sa topic po natin na 3x3 basketball rules under FIBA rules. Thank you so much.